bagay ko, sayang din naman pampadede, di ba? Sayang din naman, oh. Ito, oh, oh. Tingnan niyo ang mga nagpapatalsik kay Bibi Sara. Wala naman ho tayong problema. Maglabasan tayo ng sama ng loob. Pero nagtataka lang tayo kung nasaan na yung membro ng mga makakaliwa. Yung mga bayad muna, yung mga gabre. Nasaan na ba kayo? Wala na ba? Kulang na ba pambayad ninyo? Kaya kakarampot na lang. Wala man ata isandahan yung mga nagrally. Pero kung i-report ng media, ganito ho ang pagkaka-report. Mr. Senate President, ano ho bang masasabi nyo kaugnay doon sa mga nagrarally sa labas ng Senado? Kaugnay dyan sa impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte, tila bagang dinidribble-dribble nyo daw. Yung tipong para lang sa optics na masabi sa interview na merong nagrarally, kahit na mga mukhang falsifikado yung mga nagrarally, talagang kakalag ka rin nila sa mga press con nila. Ito. Oh, grabe naman yan. Oh. Itong si Utoy. Ito si Utoy. Ito, yan si Utoy. Ito. Utoy, alam mo ba kung ano pinaglalaban mo dyan, Utoy? O, sa bagay, ha? Pang ano yan, pang load para makapang ML, o. Basta wag ka lang mag-rugby, ha? Wag ka lang mag-drugay. Oh. Sara daw! Pati Mega Poho, sira na din. Nakaman to ka. Yung iba nahihiya pa. Ito si ate, ito si ate girl, nahihiya ka. Nahihiya ka. Okay lang yan. Sayang din naman, di ba? Ano niyan, pang-ulam din. Yung iba para magpapataya lang ng waiting, no? Ayan, tignan niyo naman, yung mga kababayan, Ito naman, pinaka-latest ngayong araw na ito. Ito si ate girl, binanatanong niya itong si Chis Escudero. Hey, Chis, makinig ka dito kay ate girl. Ate girl, banata mo si Chis, ha? Gusto ko, binabanatan mo yan, Game, banatan mo. Si Senate President Chis, parang delay ng delay at dribble ng dribble, Kaya parang ang tinintuloy. Eto, nanonostra ko na to, Ang ramdam ko dito sa babae na to, parang gusto niyang mag-ala Risa Hontiveros. From rallyista to senator. Ano ba pangarap mo, madam? Anak ng toka. Kumusta budget natin dyan? Yan sinasabi ko. May budget ho yan. Ng taong bayan, siya ang natatakot kay Bibi Sara o kaya kung hindi man natatakot. Siguro noong mga early 2000, yung mga pag-agitate ng mga nagrarally na yan sa mga opisyal ng pamahalaan, merong kargada, merong birada. Pero ngayong mga panahon na to, okay lang, mag-rally kayo, wala nang problema. Karapatan nyo yan Hindi naman kami mga pinklawan, dilawan, mga talyanista dito para pigilan kayo. Kagaya ng ginawa doon sa Maisog, di ba? Sa mga rally ng mga Duterte, pinipigilan. Hindi naman tayo ganyan. Mag-rally kayo hanggat gusto nyo. Pero sigurado namin dito, sigurado namin dito, etong si ate at itong si Lola, hindi nila alam kung anong pinaglalaban nila. 100%, 110%. May pondo yan Di ba? Sabi siguro itong si Risa, natalo tayo kahapon, naano tayo kahapon, na-overwhelm tayo kahapon ng mga kasama natin. Pagdating sa botohan, dalhin na lang natin sa kalsada. Gusto niyang protektahan. Sana mas dinggin niya at mas makita niya na ang Akbayan akbayan. taong bayan dapat ang panigan niya at hindi si Bibi Sara. Ito yung susunod, ano ka ba? Ikaw ang papalit kay Baliko ang bibig, kay Seljok, no? Gustong pupustura. Para sa susunod na eleksyon, mapasama siya doon sa mga, nasa mahabang lamesa ng akbayan. Siya namang Madam, wala ka pang napatunayan, Dapat maya't maya nagpapa-interview sa media. Parang si Baliko ang nakita nating kumupit sa taong bayan at dapat ay mapanagot natin. na panagot. Panagot daw. O maging kayo, di nyo alam kung ano ibig sabihin ng mapanagot. Mapanagot doon sa korte ng batas. Hindi sa impeachment court. Inamin na mismo ni Chis Escudero na wala siya. Hindi nga nila kayang pabalik kung ano man yan. Di man nga kanila kayang singlet kung ano man yan. Ang kaya lang gawin ng impeachment court, wag ho kayo magpaloko sa mga mukhang kagaya nitong si ate, di ba? Wag ho kayo magpaloko. Ano ho yung mga yan, mga oportunistang palaka, susunggaban nila lahat ng oportunidad na mabandera pag bumukha nila sa social media. Baka sakali sa mga susunod na panahon, mapasama ho sila sa listahan, shortlist ba ng akbayan na kung saan sila uupo dyan sa House of Representatives. Madam, malayo-layo ka pa. Marami-raming interview pa kailangan mong gawin. Si Baliko ang bibig, yung si, ano pangalan ito? Pakalimutan ko. Basta yung Baliko ang bibig. Yung na yun, may napatunayan na, di ba? Pero si Seljok matindi. Di ba, pagpasok niya, akbayan kagad. Ang tokwa, Congressman kagad siya. Ito na, rekta na tayo dito kay
Dito kay Ma'am Cathy Binag, ang pinaka-aabangan, pinaka-aabangan ng lahat. Teka lang, bago tayo dyan, punta ho muna tayo doon sa MAS, dyan sa House of Representatives. Teka lang ho, ha. Nagkaroon ho kasi ng ano kanina, misa. Teka lang. Ito. Malaki pondo nito, malaki pondo. Nandito itong si itong maingay sa TikTok, sa impeachment, pero pagdating sa GAA, sa mga kakurakutan ni Tambaluslo, sa mga kabalbalan sa House of Representatives, tahimik ito. Itong si Magno, Cielo Magno, tama, si Cielo Magno at ilang mga pari, ito yung mga babanatan ni Ma'am Cathy Binag sa kanyang video na to. Ito. Mamaya meron nung ganap dyan sa House of Representatives, pasadaan din nun natin yan ito. Cielo Magno! Hindi ka nahiya. Hindi ka ba nahiya niyan, Cielo Magno? Ang kapal ng mukha mo. Pagdating sa usaping impeachment, palakad-lakad ka pa sa karsada, pero sa issue ng GAA, issue ng issue ng flood control, issue ng ayuda, tahimik ka. Baka nabusalan ka na din. Ika nga nitong si Sir Marlon, baka namantikaan ka na din. Nagtoko ito, rekta ho tayo dito kay Ayan, teka lang, dito ako sa yan. Asan ba yung si Cielo Magno? Gusto ko ngayon si Cielo Magno dito Siya ang artista dito, siya bida dito. Yan diyan kayo magaling. Pero okay yan, karapatan ho nila yan. Ito si ate girl, ito yung in-interview kanina. Siguro ayaw magpakita ni Cielo Magno, natakot. Kasi makikita yung pagiging niya, yung tipong galit lang talaga kay VP Sara. Lahat ng mga yan, galit lang kay VP. Pero itong mga bata sa likod, mga yan, siguro. Ngayon kasi mga bayaran, mababa na yung 500 dyan. Malamang sa malamang, tig 1,000 yung mga, kasi maghapon yan O papakainin mo pa yan. Pero kailangan pakainin nyo at bayaran niya, mag-iiyak sa social media yan. Ito na, Ma'am Cathy Binag po tayo. Game. Hello. Hello. Ang sinasabi ko. Pagka narinig nyo na yung hello. Walang tulog. Yun na yun. Diba? Hintay natin sila. Forward ko naman ako. Talaga namang na-trigger ako dun sa kanyang selective justice. 'Di ba? Gusto ko siyang pag-usapan kasi mga katulad niyang pare ang dahilan Nako. bakit hindi na ako Katoliko ngayon. Naku po, Yun. mabigat yan. Para malaman din ng mga ibang pare na matitino. Alam mo yon? Alam niyo yon? Alam mo yon? Yan. Pag-usapan natin si Father Flavor na kung Nako, si Father Addict. anong tawag dito? Dati, ninawin natin, addict dati. Inamin niya, di ba, dati, pero ngayon, hindi na. Addict na lang siya kay Dilima. Lagi niya kasama Okay, nga dati nag-addict daw siya. Pero ngayon, hindi na. Si Father Flavio. Maglalaban ang hustisya para raw sa bayan, napaka-selective. Diyos me. Diba? Si Father Flavor. Flavor of the month. Kasi selective ang kanyang pagpili ng hustisya. Salamat. Naiirita ako. Lahat naman ho tayong makasalanan. Pero ang nakakaya, yung isang pare na kung makahusga at makatawag ng Judas, kung makapagsalita, mas Judas pa. Alam mo yon, 'di ba? Hello sa inyong lahat. Yun, 'di ba? Grabe yung mga bitter dyan. Nakakalungkot. 'Di ba? Nakakalungkot. Sige, pag nag 300 na tayo, ano tayo? Let's start. Nag-umpisa na naman, 'di ba? Alam niyo ako, hindi ho ako perfectong tao. Marami rin ho akong maling nagawa sa buhay. And lahat naman tayo ganun, 'di ba? Ang nakakalungkot lang at nakaka-disappoint, mas madalas kung minsan yung supposedly na magbibigay sa atin ng inspirasyon para gumawa ng mabuti at ng tama, yung pa yung kung what do you call this? Kung lumabas or magsalita ay napakamali at selective lang. Kasi may isang pare, si Father Flavor dyan, na lumabas. No? Ako
ako naiirita ako. Ayoko na sana na magsalita about them or about religion. Pero gusto ko lang malaman na sa ibang matitinong pare sa inyo po, na kung meron hong isang paring ganyan na selective ho mag-isip, tas nire-represent ho ang inyong inyong institusyon, napakapangit. Sana ho, sa akin, kung kini-question mo yung confidential funds ni VP Sara, bakit hindi mo rin questionin yung GAA and BICAM na bilyon-bilyon ang halaga? Ang flood control projects na trilyon ang halaga. Bakit dahil hindi nyo nagustuhan yung desisyon na ibinalik sa Kongreso ang impeachment, what do you call this, documents, and kasi may mali na nakikita ang Senate, is grabe kayong bumanat. Bakit ho kayo nananahimik dun sa issue ng flood control projects na yung PhilHealth Fund, Father Flavor, na mas bilyon na ang daming mamamayang Pilipino ang may kailangan? Ang Maharlika Funds. Bakit kayo nananahimik? Bakit hindi nyo kine-question yung bilyong-bilyong pondong nawawala compare sa 100 millions? Why? Ano ba talaga? Para ba kayo sa bayan? O sa pansarili nyong interes? Or sa may nag-uutos sa inyo? Hindi na ho kayo kapanipaniwala. Sa totoo lang, napaka-ipokrito ninyo. And kung meron kayong sasabihing Judas, isa ho kayong Judas para sa bayan at mamamayan. Yari ka dyan, Father Flavi. Nagalit mo tong namin. Itong news namin, yari ka dyan. Oh, ikaw ang das who. Diba? Ikaw ang das who, hindi ang mga... Yung 18 senator, ito ang problema sa mga mga bataan nitong si Trillanes at nitong si Tambaloslos. Pagka hindi pumabor sa kanilang naratibo ang sitwasyon, nag-aalburuto, naman ganyan. Kami naman noong trinansmit yan, sa kabila ng na-publish naman na talagang merong nalabag, 4 na impeachment sa loob ng 1 taon. Doon pa lang meron na tayong problema, pero trinansmit sa Senado, o sige, okay, wala problema. Bloodbath nga akong bloodbath, di ba? Pero kayo, ibinalik pa nga lang. Wala pa nga tayong napag-uusapan na titigil o kung ano pa man, di ba? O nag-iiyak na kayo. Ang problema kasi dito, para kayo mga batang nagmamaktol. Pagka hindi pumabor sa inyo, naglulupasay kayo. Ito si Father Flavi, kulang lang maglupasay, no? Ng Pilipino. Hindi ho ako sa inyo magsasorry kasi I'm so disappointed because you're a priest. You are supposed na maging balanse ka at magbigay ka ng inspirasyon na ipasatupad kung ano yung tama at ipaglaban kung ano para yung dapat at para sa mamamayang Pilipino at para sa bayan natin. Pero ano lang kine-question mo? Confidential funds. But you never question the GAA and BICAM na billion flood control projects. PhilHealth funds. And Maharlika funds. Nako. You don't deserve to be priest. Kapal na mukha kasi itong si Father Adik eh. Dati, ngayon hindi na. Oh. Papakinggan natin yung speech nitong si Flavi. Ito. Lagay ko dito si Father Flavi para alam nyo kung pagmumukha nitong walang yung pari na to. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang Tulog si Kuya poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas.
ang hirap dito, ang hirap po pala dito, paano kung baligtad ang istorya? Ang dapat maligtas dito sa isa na to, si VP Sara. Ngayon, yung mga, di ba, yung mga ano nga kay, ayokong iba yung, hindi naman kasi ako, hindi ako kagaya nitong si yung tipong, yung nangyayari sa politika, ihahalin tulad nila sa nangyayari sa Biblia. Hindi ko tayo ganun. Pero kung ating titingnan, paano kung baligtad ang sitwasyon? Ang gusto palang i-crucify dito sa issue ng impeachment na to, inosente. Gusto lang pala kabutihan. Paano kung kayo yung mga pariseyo na inaakusahan ang Panginoong Hesus noong mga panahon na yun? Paano kung kayo yun? Kaya huwag niyong gagamitin yan. Huwag kayong, basta, let's stick sa facts lang. Let's stick with the facts. Huwag mo kang papadaanin. Hindi lang ho kayo nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo nagbabanal-banalan. Pero kahit po paano naman, nagbabasa naman ho tayo. Nananalangin. Yung totoong panalangin Hindi kagaya nito. Anak ng tokwa, nasa likod mo, puro buhaya. Paano kami maniniwala sa'yo? Langya ka. However, all is not lost. As we condemn the actions of the 18 senators, let us not forget the light, the sun, the brave. Paano kung talagang yung sinabi nitong si Senator Bato de la Rosa, talagang yung guidance niya talagang matindi, di ba? Paano yun? Ibig sabihin kayo natatalo kayo ng yung kasi yung mga nasa kadiliman yan, si Father Radic, dati, hindi ngayon. Ngayon, adik na lang siya kay Dilima, lagi niya kasama. Hindi na siya, dati yon hindi ngayon. Ano naman siya naman nag-confess nun linabas naman niya yan, hindi naman tayo naglabas niya. Siya naglabas nun. Dati huyang nagbabangag, dati. Ngayon pari na siya, kay Dilima na lang. Lagi niya kasama. Ayun. Tuloy natin. Kakahiya ho kayo. Kasi selective ho kayo. Nako. At namamanduhan ho kayo. Hindi ho ng Panginoon. Bagkus ng mga demonyo sa paligid nyo. Yari ka dyan, Brad! Nako, matindi yan matindi yan. Namamanduhan ka daw ng yung mga demonyo ba? Sa paligid mo, may mga demonyo. Problema dyan, Brad. Human rights kayo ng human rights. Kami, nasa human rights namin, yung mga bangag. Yung mga adik sa kalye. Ino-hold up. Di ba? Yung mga ordinary Pilipino. Asa yung human rights namin? Yung mga katoto mo lang ba dati ang dapat may human rights? I mean, katoto, yung mga kaibigan niya dati ng mga bangag. Kung kaya ngayon, alam ko, di ka na nagbabangag. Bangag ka na lang ngayon kay Dilima. Langya ka, Sana wag nyo na lang kung gamitin yung pagkapari nyo. Correct. Kung ganito rin lang ho kayo. Sa totoo lang, nakakahiya talaga kayo. Hindi ako perpekto. Makasalanan ako. Dahil sa buhay ko, katulad ngayon, nagkakasala nga ako. Ngayon, dahil sa inyo. Correct, diba? correct. But I don't care. I need to say this. Kasi yung feeling nyo kung kayo lang pwedeng magsalita, kaming mamamayang Pilipino, pwede rin hong magsalita. Hindi ho tama yung ginagawa nyo. Questionin nyo yung GAA and BICAM. Questionin nyo po yung nawawalang flood control projects. Ang dami pa po. Sampal sa Pero pagmumukha ni alimos Father pinipili Adik niyo. yan. Father Flavi pala. Sorry, nasanay na Father Flavi, sorry. Di na siya ngayon ganon. Dati yon. Ngayon, tapat na siyang naglilingkod kay Tambaloslos at kay Trillanes. Hindi siya Diyos, kasi kung talagang naglilingkod ka sa Diyos, imbis na yan ang atupagin mo, ang dami nagugutom sa kalsada. Ang dami nangangailangan ng tulong nung mga tawag niyo sa damit niyo na yan. Diba? Ang daming Pilipinong namamatay sa gutom dahil sa pagnanakaw ng mga nagbibigay ng pera sa inyo. Yun dapat. Maniniwala ako, pero kung isang tao lang ang pinupuksa nyo, kinakalaban nyo, talagang binibira nyo, iba usapan yan. Baka naman, ika nga ni Sir Marlon, namantikaan ka na din. Diba? Baka namantikaan ka na din. Sabihin na natin bakit? Malaki rin naman 100 millions worth. Ano yung mas malaki, yung billion? Yung pag nagbabaha tayo, ang daming naperwisyo, daming namatay, ang daming nawalan ng bahay.
Ang daming nawalan ng kabuhayan. Flood control projects. Bilyon ang halaga. Walang nagsalita ni isa sa inyo. Ikaw rin, nagsalita ka ba? Hindi. PhilHealth funds, pinaglaban mo? Hindi. So, anong sinasabi mo sa akin? Para sa bayan? Selective justice ang gusto mo. Nako. Ikaw yung pareng sumisira sa institusyon ninyo. Isa Correct. ka doon. Huwag mong gamitin na ang pagiging pare dahil mahiya ka sa Panginoon. Tsaka unfair naman para doon sa mga pare. Pagka sa isang pare nagsalita, buong institusyon, buong simbahang Katoliko nakakaladkad sa mga kabalbalan nitong si Father Flavi. Tanong ko lang ha, para sa mga sarado Katoliko diyan, kasi hindi tayo Katoliko. Hindi tayo ano ba tayo ng mga ano niyo diyan? Yung mga parokya tawag nila diyan eh. Yung mga simbahan nyo, sang-ayon ho ba sila dito sa mga nangyayari sa ating bansa na to? Sa kabila ng napakaraming nangyayaring korupsyon, flood control, GAA, kriminalidad sa karsada, approve ho ba sa mga parokya inyo yung mga nangyayari na yan? Kasi base dito sa pagsasalita nitong dating adik na father na to, parang okay lang, basta mawala si Sara. Okay lang kahit lumubog sa utang ang Pilipinas, basta mawala si Sara. Yan ang utak niya si Father Flavi. Langya ka, Father. Ay, di ko nga alam kung mother ka. Mother ka ba o father? Mother, father. Diba? Langya ka. Kala mo kung sino ka makapagsalita, ha? Ihahalin tulad pa sa Biblia yung nangyari. Mga hudaws ng mga senador. Brad, di ba? Wag mong kaladkarin ng ika nga ang sa bagay, ano bang gagamitin mong analogy? Si Juan at si Pedro, si ganito, si ganyan. Ngayon, natripan mo, ginawa mong hudas yung mga... Pambihira, oo. Kaya ka nababanatan eh. Di ka naman dapat mabanatan eh. Nagpakita ka na naman. Langya ka, Kaya, oo. mag-retire ka. Huwag ka na magpare. Lumabang ka na lang. Hindi ka para sa mamamayang Pilipino. Tsaka hindi Para ka ka para kay sa Dilim. bayan. Hindi, madam, para siya kay Trillanes at kay Tambaluslos at para kay Dilima. Yan ang mga amo niyan eh. Hoy, para sa CBCP, mga samahan ng mga pari diyan. Di mo kayo Pati kayo, pati pangalan nyo nakakaladkad dahil sa mga kapalpakan, kabalbalan, kabalenturaan ng mama na yan. Di nga, hindi ako, father ba yan? Baka mother yan. Nakakahiya ho kayo. Sa totoo lang. Oh. Yun lang ho. Ciao. Yun lang ho. Ciao. Bye-bye, madam. See you later. Maraming salamat, mga ka-TV. Palakpakan mo muna natin ang isa sa mga isa sa mga magagandang vlogger sa kasaysayan ng Forever. Palakpakan mo natin. Yung si Ma'am ka-TV. Ayan, naku. Ay, sa itsura pa lang, malalaman ko na kung sino papaniwalaan dito sa dalawa na to eh. Di ba? Ma'am ka-TV tayo dyan. Dito tayo. Makibalita ko. Ito, ito? Mabait ho ito. Ika nga. Nakita ko ng binartagol ito ni Trillanes. Nagkaroon ng itong si Subiri. Pero yung pagiging malumanay, kalmado, yan si Senator Alan Peter Cayetano. Pero yung utak niya, tumatagas na sa tenga niya sa sobrang tawa. Magaling ho itong mama na to. Bilib po tayo dyan. Na kahit na maraming nanira dyan noong mga naunang panahon. Kasi nagkaroon ng problema yan eh. Yung tipong siniraan siya ng isang vlogger. Hindi, mas naglilinho talaga tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano noong mga panahon na yun. Noong sinisiraan siya, kasi nagkaroon ng away-away dyan eh. Pero mas pinaniniwalaan ko to. Hindi ka naman gagawing Vice President ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kargado ka. Kung meron kang bagahe, ika nga. Pinili yan ni Tatay Digong, merong dahilan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit siya ang piniling maging Vice President niya noong 2016. At yung mga dahilan na yon ngayong 2023 ay 2025 talagang lumilinaw doon sa mga kababayan nating nang away dyan kay Sen Alan, di ba? Noong mga panahon na yun. Saludo ho tayo dyan, saludo. Pakinggan natin mga punto de vista niya. Hindi pa ako nakakaupo ng tahimik to really think kung ano nangyari, paano nangyari.
Impromptu talaga, Um, hindi scripted. saan tayo Galing. pupunta. Of course, in my mind parati is, Lord, help us to do what's right. And also, that we pursue God's kingdom, His righteousness, yung mag-align tayo. Magkano bigay sa iyo ni Sarah? Actually po, hindi kami nag-uusap ni Vice President. Pagka sinabi nitong si Sen Alan na hindi sila nag-uusap, maniwala kayo, di sila nag-uusap. Kahit ako naniniwala ako, di sila nag-uusap. Kahit doon sa speakership, di ba, alam naman natin kung sinong bata nitong si VP Sara nung nagkaroon ng term sharing dyan sa House of Representatives, di ba? O, hindi ko talaga sila nag-uusap. Pagka sinabi ni Sen Alan, hindi sila nag-uusap. Maniwala ko kayo. Sarah, hindi po lingid sa inyong kaalaman, malapit po ako sa tatay kay PRD, but I can face anyone and tell you honestly na politically neutral here. Trying to do our best for what's best for the country. And I think if all of you know the facts we do, katulad dun sa impeachment complaint, then magiging mas malalim ang inyong pagkakaintindi sa nangyayari. Ram Esperon, good evening. Kaya importante ho yung edukasyon eh. Yung tipong wag ho tayong magpakabulag na tagasunod doon sa mga political personalities, political mga parties. Wag ho tayong maging bulag na tagasunod. Kay Tatay Digong okay lang kasi may napatunayan na pikit ka pa basta si Tatay Digong doon ako, walang problema. Kasi di ka maliligaw dyan. Alam mo, pagka yan Duterte, ang gusto niyan, mapabuti kalagayan ng mga Pilipino. Pero pagka iba, mag-isip-isip ka, yun ang ating sigurado dito. Wag ko tayo maging bulag na tagasunod. Yung tipong pagka sinabi ni ganito, ganyan. Hindi, kailangan nun natin ma-educate, maintindihan kung ano ba yung mga naging dahilan kung bakit sila umabot dun sa desisyon na ibalik na lang sa House of Representatives. Yung problema na ipinilit ipakain sa Senado, nitong mga walang yung aso ni Tambaluslos, di ba? Belia's Lifestyle. I won't react whether sinasabi niyo maganda o hindi kasi katulad ng sinabi ko kanina, pumunta ako sa Senate, alam kong may mangyayari, alam kong may magsasalita, I did not know the whole story, hindi ko alam na ganito magiging role ko today. My classmate, Darwin Cañete, God bless you. Darwin, trying to be a statesman in the sense na it's not political but what's best for our country. Brother Robin Padilla, good evening sa iyo. Assalamualaikum, good morning pala. Kaya hiwalay lang po namin kasi dumaan kami sa Thanksgiving party ni Senator Bongo. Hindi na kami naka-gown nun, kaya yung political neutrality, actually friendship yung kay Senator Bongo. Mabuhay ka rin, brother. Salamat po na pinapakinggan nyo rin ako. Matt, good evening. Watching from Riyadh. Assalamualaikum. Sa mga kapatid natin sa Middle East, eto nasa Davao City, si Lorelai naman. Maayong gabi sa kaninyong tanan. Guys, Jerry, thanks for the compliment but I wasn't actually defending the Vice President. Sa akin, simple lang. Gustong i-dismiss, hindi pa kompleto lahat ng aming facts, hindi pa nasasubmit lahat. Pero sa Senate, katulad ng sinabi ko, botohan yan. Nararamdaman ko yung nararamdaman ng ating mga kasamahan. So tingin namin yung naging desisyon na pagsauli muna sa House at pagbigay nila sa amin ng certification at saka ng dokumento na ito ba ay talagang isang impeachment na nakalagay sa ating konstitusyon o ito po ba ay pang-apat, mas lilinaw. Pangalawa, babaksak to sa 20th Congress, both yung prosecutors na galing sa House at yung sa mga senador. So, kahit anong tingin nyo po, makikita nyo po, hindi na delay. So, mahaba pa to, no? So, wag muna kayo mag-congratulate o magalit, mag-discuss lang tayo. Banat Bay! Ang sarap pag binati ka ni Banat Bay, pero ang sakit pag inuupakan ka ni Banat Bay. Pero personal friend ko po yan. At sa mga personal friends kong vloggers or lalo sa journalist, kahit magtirahan, as long as
hindi personalan, okay kaming lahat. Although never naman kami nag-disagree ng todo ni Banat Bay. Pastora Tess, good morning. Are you still awake or are you out of the country? Happy po ako nakitang grabe ang paglaki ng ministries na trust sa inyo ng Panginoon. So guys, pag-pray nyo pa kung ano ang ating topic. May nag-suggest kanina dahil nga ang tingin niya akma yung pagka-bigkas ng Jeremiah 29:11, yung sinasabi po sa Bible. By the way po, si Jeremiah bilang isang propeta ay kinikilala ng Muslim, ng Hudyo at Kristiyano. At yung sinabi niyang, alam ko, di ba, yung for I know the plans I have for you, yung plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Planong pagpalain kayo at hindi saktan. Plans to give you hope and a future. Plano bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Nirelate ko po kasi yon na napakadali pong sabihin yon, pero kailangan nating intindihin may plano ang demonyo para sa atin. So, pirme yan, pirme. Ang ating laman, ang ating spirit, ang Holy Spirit at masamang spirito, kinakausap tayo. Sino pakikinggan natin? Di ba? And of course, the Lord of God, Holy Spirit, always wants kung ano kalooban ng Diyos. Pero yung mga spirito ng mundo na to, karamutan, kalaswaan, bisyo, love for money, di ba? Nandyan yan. So, pero I have to recognize at to admit to you guys, nasa Houston, Texas pala si Pastora. Hello po. God bless po sa inyo lahat dyan. Ito naman, from USA din, si Joel Vic. So, I was saying lang po, no? You have to recognize when you're in certain situations, kaya nga nyo nga dinidiscern. Diba? Kung ganun kadali, parate, kung anong tama't mali, di bakit yung pinaka-wise na tao sa buong mundo, throughout history, si King Solomon, bakit ang prayer niya sa Panginoon, Lord, let me know right from wrong, at saka katulad ng reminder ni Monsignor David ng Parañaque, may kasunod sa prayer yon, and the strength to do what is right. Diba? So, to be fair sa marami kong kasamahan, nakailan kwentuhan kami kanina habang nag-argue yung iba or nung nag-lounge kami, whether magkape or medyo mag-CR ng mabilis, tinatanong nga na anong options, anong nakakabuti, anong legal basis. Kasi nga hinahanap mo kung ano yung best in that situation. When there's always two choices, tama at mali, doon ka parati sa tama. Pero sometimes there's more than two choices eh. May mali, may tama, may mas tama, meron pinakatama sa sitwasyon na to, and dun yung hinahanap lahat, di ba? So, hindi naman yan po ang topic at hinihintay nga ako ng mga pamangkin ngayon. Edith from Paris, France. Yan. Just Vlog, good evening sa inyo. Ronald Barcelon. Si Ronaldo Barcelon from, nasaan ka ngayon? Nasa Italy, tama ba? Christina Rotap, thank you po. Challenger Target, good evening. By the way, babanggitin ko lang sa inyo ha. Wala pong nagplano sa amin na February 5 na kung kailan mag-eleksyon, dun ifa-file yung impeachment. Wala pong nagplano sa amin na gawin legal, ang legal issue na to ay gawin political issue. Kaya nabanggit ko nga nung isang araw, di ba? Kahit tanungin mo ang kandidato, no? Lalo ng mga media, kasi sila ang nasa news. Kayo ba, ano ang stand nyo sa impeachment? Isa lang ang tamang sagot dun eh. Na hindi kami pwedeng magsalita kasi dapat politically neutral dahil judge kami. Pero eleksyon nga eh. So yung nagboboto sa'yo, naghihintay nung sagot. At dahil eleksyon nga, yung mismong media na itatanong to. So ibig sabihin eh, yung hindi tayo pwedeng magturuan o magsisihan kung bakit bumalik-baliktad, di ba? Yung pagkaalam natin sa impeachment when it was filed in the last day right before the election, and it became an even more highly charged issue nung inaresto at inexport o dinala sa ibang bansa na hindi dumaan sa korte ang ating dating Pangulo. So hindi ko nababalikan lahat yan, no? Yung sinabi ni Brother Robin kanina, di ba tama naman yung sinabi ni Senator Pimentel na may mga bagay na hindi nakakain pero importante like hustisya. Tama din naman sinabi na may tamang oras sa legislation. Pero tama din naman si Brother Robin na
ang daming mga nakasabay kam na napakagagandang batas na para sa bansa, para sa atin, mabibinbin to pag hindi namin inasikaso tomorrow. At ito naman po yung sinasabi ni Bongo, Senator Bongo, na hinuhugot niya from yung pag-iikot sa buong bansa na, Sir, hindi nyo ata naririnig sa Manila yung daing namin kasi panay impeachment yung nasa news. What's in the news also matters. People who are starving, who are sick, who don't have hospitals, nasa dyaryo nababasa may scholarship, dun sa kanila wala. Pagka yan panay impeachment ang nakikita sa news, nagre-react din sila. At may mga linya din sila sa amin, no? Jari Osias, God bless you. God bless ating mga ka-schoolmates. Alam kong maraming disagreement ngayon about, as a legal scholars, I respect all of you. But yun nga yung sinasabi ko, maging consistent tayo kasi the reality is this is